Hello guys, good morning. It's Medtech Rider. Ito na po, dumating na yung matagal ko nang hinihintay na big bike. My first big bike, which is classic bike also. Syempre talagang maka-classic ako. Ito yung Benelli Imperiale 400. So kakakuha ko lang nito last Tuesday. So today's Friday. So 3 days na nakalipas. So ito siya, nauwi ko na siya. Medyo masikip na nga sa grahe, pero kasya pa naman. So yun, today walk around natin. Tapos uupuan ko kasi para makita nyo, short rider ako 5'4" ako So may mga pinabago muna ako bago nilabas. Pero kaya naman Pero medyo mabigat kasi siya So ayun, walk around review muna, tapos mamaya ilalabas ko siya, iikot ko sa kahit dito lang sa may subdivision para makita nyo rin. Bali din drive ko siya galing sa casa, siguro mga 5 kilometers din yon. Ayun, medyo madumi pa kasi nung Tuesday kasi maulan So ito siya. So kung i-compare ko siya sa XSR 155, malaki siya, malapad, tapos mas mahaba din. So sa seat height, itong XSR kasi stock nito is nasa 810 yata, o nakalimutan ko yung stock height nito basta mataas to. Medyo hirap din ako kaya ginawa ko nito sa XSR ko is lowered ako ng 30 mm. So saktong-sakto lang, hindi sumasayad naman Ito naman kay Benelli Imperiale, although 780 mm lang yung seat height niya, kaso ang problema lapad. So kaya tiptoe pa rin ako. So ito siya, kulay red yung pinili namin. Maganda naman yung black, pero marami kasing naka-black na So mas pinili ko yung red. Para siyang actually parang maroon So ito siya. Engine niya is 374 cc. So sa papel round off na siya 400 cc na sa papel niya. Yung tank capacity 12 liters. Tapos ito yung tawag nito, itong speedometer niya. Yung stock na gulong is 190 by 19. So naka spoke wheels siya. So ito naka-abs na rin to, front tsaka back. Pero yung tube niya is hindi pa tubeless. Naka-tube tire. Tapos itong fender is bakal. Ayun po, ang ganda ng headlight niya, classic na classic. Pero pa siya, hindi pa siya LED. So pwede naman siyang palitan in case na madilim sa gabi, pero hindi ko pa na-try sa gabi Saka ang ganda niya, ang laki ng buong headlight assembly. Tapos clutch levers, ayun, sakto lang yung clutch niya. Pero medyo, para sa akin, natitigasan ako kasi nasanay ako dun sa aking XSR na may nakakabit na easy pull, yung pampalambot ng clutch. Ito po yun Ito, grabe yung clutch ito, sobrang lambot.
dahil dito. Kay Binelli naman, syempre bagong bili lang eh. So, titingnan ko pa kung kayang matagal na biyahe. Possible din na lalagyan ko siya ng yun, yung easy pull clutch extension. So yun, ganda ng tank niya, ganda ng upuan. Yung upuan niya may spring sa ilalim. Itong sa driver na seat. Ito ang kapal ng foam malambot siya. Tapos tambutso pa lang. Grabe, ang ganda. Ang haba. Tapos yung tunog niya, ang ganda na ng tunog niya eh. Nung una sabi ko, siguro pag nakuha ko to papalitan ko ng tambutso. Pero nung narinig ko yung actual na tunog, ang ganda pala. Sobrang bass. Medyo malakas na yung tunog niya eh. Ayun, hindi mo na kailangan palitan. So ito takip, ito plastic din siya. Ayun, ganda ng engine niya. May lion talaga na shape. Tapos ito, unang upgrade ko pala, nilagyan ko ng fender extension. Kasi ang putik nito eh. Yan basali yung kalsada na grabe yung talsik niya. Sa likod naman is 18. Tapos yung size sa likod is 130. 80, 18. 130, 80, 18 yung size ng gulong niya sa likod. Ayun. Air cooled. So medyo mainit siya. Sabi sa review. Tsaka na-try ko rin nung pauwi ako. Medyo mainit. Pero pag sa highway ka naman dumadaan, hindi mo na mararamdaman yun eh. Unless huwag ka lang ma-traffic sa tanghali. So, ano pa ba? Ito may kasama na siyang pads or tank pad or tank grips. Yung sa gas niya is yung mga traditional na lang din. Tapos side mirror, maganda na yung view ng side mirror niya eh. Pero plano kong i-upgrade to, magpapalit ako ng bar end. Actually meron akong nabili eh, pero next time ko na lang yan kakabit. Yung clutch lever hindi adjustable, itong brake lever is adjustable. Ito. So ayun, tas mamaya uupuan ko. Tingnan natin. Kasi ako short rider ako 5'4" lang ako. So doon pa lang sa kasa nung paglabas, nung inupuan ko siya, nabibigatan kasi ako kaya pina-adjust ko na siya dito. Hindi ko alam kung ilan, siguro mga basta wala pang 1 inch to eh. Yan, pina-adjust ko na siya doon. Kasi nabibigatan ako eh. Ayun, ano pa ba? Ayun yung panel natin. Gauge. So, susi niya is yeah. Para siyang Swiss knife. Ganyan. So, pag-open natin. So, ayun. Tingnan natin yung ignition niya. Ayan ganda ng ganda ng mga pailaw niya. So, neutral. Ito, gear indicator. Tapos, fuel gauge. May orasan din siya. Trip meter. Yun, premium yung niya, yung panel gauge niya. And then ano pa ba? So yun na muna. And then upuan ko siya. Upuan ko mamaya para makita nyo kung ano yung itsura ng 5'4". So bali ngayon nakachinelas na ako So yan, tingnan natin. Ay, pandarin ko pala muna para marinig nyo.
ito yung sound niya. Kaya na siya kasi pinababa ko na nga tong front shocks ng konti. Ayun, kaya naman. So pag medyo sanay na ako, pwede ko siyang ibalik sa stock height niya. And then itong shocks niya sa likod, adjustable din po ito. Ayan, preload adjustable. So pwede natin ipa-adjust pag medyo hirap pa rin. Pero sa ngayon kasi okay na ako eh. So titingnan ko pa. And then, ito pala, meron siyang center stand na. So, yun. Yun po muna. Siguro next video ko yung mga napapansin ko na medyo, hindi maganda sa kanya. So, like for example, meron dito isa yung pass light. Itong side mirror, hindi mo siya pwedeng i-forward pa dito kasi tatama sa pass light na switch kapag forward mo papunta dito yung side mirror. Tsaka center stand, minsan tumatama sa humps pag mataas pero siguro next time na yung video yon sa ibang araw. Tapos kukumpare ko sila, yung XSR 155 tsaka ito, kung sa driving ergonomics saan mas maganda. Ito yung handlebar niya, medyo mababa na siya pero pag sinakyan ko, saktong-sakto lang sa akin. Nung una nga plano ko lagyan ng riser, kaso hindi na pala kailangan. Nung na-drive ko na siya, okay lang yung posisyon niya. So tamang-tama yung posisyon ng paa mo pati sa handlebar. So ang ganda, okay na okay siya, hindi gaya sa XSR naman. So next time na lang ko-compare ko sila. Tapos ayun, next video ko may ilalagay akong boots. Lagyan ko siya ng boots dito. And then bar ends and mirror. Yun na muna. Okay, thank you.